Napag-usapan natin ang patungkol sa may laban itong sila Midley at Mujika kung saan gamit ni Midley ang kanyang sariling body. Katumbas na rin pala ito ng mythical grade level na weapon. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So napaka-unreasonable nga daw ng logic nitong si Midley, pero wala ka naman i-expect na normal na logic sa kasing lakas ng isang fighter na kayang i-sparring itong si Milim. Hindi lang pati basta haki or willpower lang ang gamit nitong si Midley, kaya nagawa niyang saluhin itong atake na ito. Tandaan natin na itong si Midley ay isang dragon people, kaya meron din siyang matigas na skills. Combined with haki ay kaya talaga nito na maging isang deadly na weapon. Ang ginawa pala nitong si Midley dito ay kinontrol ni Midley ang kanyang haki, tapos inifocus niya ito sa kanyang hardened na body na tatamaan ng espada. Inikalculate na agad nitong si Midley kung saan part ng katawan niya tatama itong talim ng sword nitong si Mujika, at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang haki. Of course, meron itong downside. Kasi nga, since dun ifinocus ni Midley ang lahat ng kanyang haki, ibig sabihin nun, bumaba naman ang defenses ng ibang part ng katawan niya. Pero dahil nga sa ginawa nitong si Midley na ito, nagawa niyang mai-defend ang kanyang sarili laban sa isang mythical grade level na weapon. Itong state daw na ito nitong si Midley ngayon kayang maabot nitong si Gabiru someday. Ito daw ay Dragon God status. Makakayanin rin daw nitong si Gabiru na gamitin ang kanyang divine na physical strength para labanan ang mga mythical grade level na weapon ng kanyang mga kalaban. Pero hindi lang daw limited to defense only itong ability na ito, kasi ngayon turn naman daw nitong si Midley para siya naman ang umatake. Gumiti ng dark itong si Midley dito, tapos ginamit niya ang kanyang left hand para mag-perform ng karate. Ito daw ay kilala bilang horse stance, katulad ng ginawa nitong si Midley kanina na paglipat ng lahat ng kanyang haki sa kamay niya ginawa niya ulit ito. Pero this time hindi naman para sumangga ng atake ng kalaban. This time siya naman ang umatake. Gumamit itong si Midley ng combined na Dragon Demon Fist at Star Body Assimilation para i-cast itong atake na ito. Napakabigat daw ng burden sa katawan ni Midley ng Star Body Assimilation, pero dahil dito nabigyan siya ng napakalakas na power. Nagawa naman daw itong ma-withstand nitong si Midley gamit ang kanyang willpower, kasi wala nang pakialam itong si Midley sa sakit na nararamdaman niya. Ang tanging iniisip niya na lang ngayon kung paano siya mananalo. Wala na siyang pakialam sa magiging epekto nito sa kanyang katawan later. Talagang all out na itong si Midley. Ngayon nakita nga nitong si Mujika ang danger ng atake na ito, pero wala na siyang time para makapag-react pa, kasi by the time na nakita niya ang danger huli na ang lahat, dahil tinamaan na siya ng ultimate technique nitong si Midley na tinatawag na Draconic Blast. Itong atake daw na ito mas malakas pa sa Draconic Cannon na ginamit niya kanina. At first glance parang katulad lang daw ito ng Draconic Cannon na ginamit ni Midley para tapusin itong si Saril. Pero iba daw pala ang baon-baon na power nitong atake na ito ngayon, kasi ang power daw pala nitong atake na ito ngayon ni Midley hindi na sumusunod sa may laws of physics at laws of the universe. Tsaka lang totally na naintindihan nitong si Mujika na weird pala talaga itong si Midley. Ngayon na mayroon na siyang malaking butas sa kanyang dibdib dahil sa may atake nito sa kanya. Naisip na lang nitong si Mujika na hindi daw talaga siya sure kung gaano talaga kalakas ito kanina, pero ngayon sure na daw siya. Hindi niya daw agad na-detect itong lakas nito, kaya medyo mapurol na daw ata ang kanyang detection. Talo itong si Mujika, pero ngayon nakangiti siya, kasi for some reason magaan ang kanyang pakiramdam kahit na siya ang natalo. Hindi siya namatay na basta isang Insectile General lamang. Namatay siya bilang isang tunay na warrior. Napanood nitong si Carrera ang laban na ito nitong si Midley, at napasabi na lang dito itong si Carrera na ang lakas daw talaga nito. Itong si Midley daw napaka-likeable na agad na tao, pero lalo mo daw magugustuhan nito kapag
nakita mo kung paano ito makipaglaban. Dahil lang sa panonood dito na makipaglaban ng masterfully nitong si Carrera, pakiramdam daw ni Carrera ay nakagain na rin siya ng napakaraming experiences. Kaya tuwang-tuwa itong si Carrera dito. Pero wala siyang time para maging masaya ngayon kasi kailangan pa rin nilang solusyonan ang isa pa sa malaki nilang problema. Kasi dahil nga namatay na itong si Mujika, ang ibig sabihin nun ay nai-strengthen na naman ang napakalakas na nga na si Pelyod. Ngayon itong si Pelyod na lang ang kanilang pinaka-targetin. Dapat all-out hunt na talaga ito. Pero hindi pa daw kaya ni Carrera na agad-agad na sumugod. Masyado daw malaki ang naikos na damage sa kanya nitong si Zillenius. Naiinis dito itong si Carrera kasi pakiramdam niya ngayon napaka-useless niya. Kaya ang ginawa niya na lang ini-analyze niya na lang calmly ang kanilang situation. Sabi nitong si Carrera napakahirap daw talaga na makalaban itong mga insectoids na ito. Mabuti na lang daw at ang power ni Zest ini-absorb nitong si Zillenius at hindi itong si Pelyod ang naka-absorb dito. Kasi nga ngayon ini-absorb na rin nitong si Pelyod ang powers nitong si Mujika. Kung nakuha pa kasi nitong si Pelyod ang powers nitong si Zest talagang napakalakas niya na ng sobra. At ngayon na nai-absorb na nitong si Pelyod ang powers ni Mujika gumamit uli siya ng life reconstruction. Pero this time ang pinagamitan niya dito ay ang kanyang sarili. Kaya again nag-undergo na naman itong si Pelyod ng isa pang transformation. Kanina magandang babae na ang kanyang itsura. Pero ngayon nabalutan na uli ng warrior-like armor ang buong katawan niya. Nakuha nitong si Pelyod ang armor at experiences na kasama ng powers nitong si Mujika. Kaya ngayon capable na rin daw itong si Pelyod na lumaban ng close combat battle. Hindi na siya pang mid to long range na magic caster lang na katulad ng kanina. Basically, dahan-dahan nang nawawala ang mga weaknesses sa kanya. Dan naalala nitong si Carrera ang policy sa kanila nitong si Rimuru na wala nga daw ni isa ang pwedeng mamatay sa kanila. Mabuti na lang daw at binigyan sila ng ganitong klase ng order nitong si Rimuru-sama. Kasi kung may mamamatay nga daw sa kanila, i-absorb lang daw yon nitong monster na ito. Kaya tama daw talaga itong si Lord Rimuru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.